silang compassion fatigue. Okay, if you are compassionate, mahabagin ka, maawain ka. Minsan may mga tao na ah, mahirap yung kalagayan at maapektuhan ka ng nakikita mo, may uuwi mo yung problema nila sa bahay nyo. Okay naman may mga tao na ititake advantage ka nila at nagkakaroon ng tinatawag na compassion fatigue. So iingatan natin yung mga sarili natin when we do this, 'di ba? Kaya lang ang ginagawa nito in general ay kanyang ginagawang self-sacrificial tayo. Selflessness, 'di ba? Versus yung ating tendency to be selfish. Okay? Yung atin lang i-fulfill at i-preserve yung ating kagustuhan para sa sarili natin. At na ano natin, na namamana natin yung buhay ng ating Panginoon na nag-self-sacrifice. Nung una, okay? Be good, do good, feel good. Parang meron siyang koneksyon sa ating physicality at sa buhay natin. In general, yung kindness. Kaya may power itong maliliit na mga bagay na pwede nating gawin o pwede nating ibigay o i-share sa iba. Okay? Hindi lamang isa siyang binhi na tutubo, kundi sa iba, kundi sa atin ding mga sarili at pwede siyang gumawa ng pagkakaiba. Hindi lamang sa buhay ng tao, kundi sa isang kalagayan. Sabi ni Paul sa Acts chapter 20 verse 35, sabi niya dito, "In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive." So sabi niya, we must help the weak. Kinakailangan nating tulungan ang mga mahihirap o yung mga mahihina, di ba? At alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Jesus mismo. Sabi niya, it is more blessed to give than to receive. May blessing sa giving. Of course, hindi mo ibibigay lahat. Diba? Sinabi din mismo ni Jesus Christ na kapag dalawa yung balabal mo, ibigay mo lang yung isa. Of course, kinakailangan mo ding alagaan at pag-isipan, 'di ba, yung tungkol sa kapakanan ng iyong sarili o mga mahal mo sa buhay. But muli, ang principle is laid down. It is more blessed to give than to receive. Sa 2 Corinthians 8 verse 1 to 2, sabi ni Paul sa mga kapatid sa Corinth nung nagkaroon ng famine sa Jerusalem. Okay? At ito ay nakapinsala sa mga kapatid doon sa Jerusalem nung time na ito. Sabi niya, we want you to know, brothers, about the grace of God. Alam na nila yung tungkol sa grace of God. Pero ano yung nagagawa ng grace of God na ito? That has been given among the churches of Macedonia. Merong grace of God sa mga simbahan sa Macedonia, sabi niya. Okay? At ano tong grace na ito sa simbahan ng Macedonia? Paano ito nakita mula sa kanila? For in a severe test of affliction, okay, itong famine na ito, severe test of affliction na dumating, 'di ba? Pagsubok na mahirap, 'di ba? Their abundance of joy under extreme poverty. Pero sila, yung mga taga Macedonia, kasi sila ay nabigyan ng biyaya ng Diyos. Sila ay mayaman sa kagalakan at samantalang meron silang matinding kahirapan. Sila ay mayaman sa kagalakan samantalang nasa matinding kahirapan sila. Pero sabi niya, ito ay severe test of affliction sa isang banda. Hindi lamang dun sa mga nangangailangan sa Jerusalem, kundi lalong-lalo na sa mga tao na gagawa nito. Kasi sila din ay mayroong extreme poverty. Pero sa kanilang tinanggap na biyaya ng Diyos, nag-overflow yung kayamanan ng kanilang pagiging mapagbigay. Sabi niya, overflowed in a wealth of generosity on their part. Ano ang ginawa nila? Verse 3 at saka 4, 2 Corinthians 8, they give according to their means. Nagbigay sila ng kung ano lang yung meron sila. At sabi niya, alam ko yon, I can testify. Pero hindi lamang according to their means, but beyond their means. Beyond what they can do, what they can share. Diba? Beyond what they have. Of their own accord, hindi sila pinilit. Actually, sila nga yung namimilit, begging us earnestly. Sabi niya,
na sumama sila sa favor of taking part in the relief of the saints. Sa kanilang kahirapan, meron silang kagalakan. Okay? Na kahit salat din sila, sila ay nagbigay ng masigit pa sa meron sila at ipinilit pa nila ito para sila ay makasama dito sa relief operation of the saints. Sabi niya, and this not as we expected, at hindi namin inaasahan itong ginawa nilang ito, but they gave themselves first to the Lord. Ito yung susi kung bakit nila nagawa. Yung extreme giving, yung overflowing generosity. Kahit nasa gitna sila ng affliction, kahit nasa gitna sila ng matinding pangangailangan, hindi sila pinilit. Sabi niya, because they gave themselves first to the Lord. Nakita nila yung sarili nila na hindi na nila pagmamayari kundi ang Panginoon na. At ang Panginoon ay meron ng karapatan sa kanila to dispose of them or anything in them. Okay? They give themselves first to the Lord, and then, sabi niya, by the will of God to us. Binigay muna nila yung sarili nila sa Panginoon. Kaya nila nagawa ito. Kaya yung unexpected na gawa nila. At naibigay din nila yung sarili nila sa amin. At sabi niya, kung nagawa nila yun, yung mga taga-Korinto, yung humanly impossible, naging possible because they gave themselves to the Lord. Sabi niya, as you excel in everything, sabi niya sa mga taga-Corinthians. Okay, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, in your love, in our love for you, kayo ay nananagana sa mga bagay na ito. Pero sabi niya, excel din in this act of grace also. 'Di ba? Kayo din ay magsiyaman dito sa kayamanang ito ng biyaya o sa biyayang ito. Magsisagana din kayo. Okay? Yan yung kanyang sinabi sa kanila. So, yun yung kayamanan ng mga kapatiran. Okay? At kanyang ini-expound yung kalagayan nila dito. Ini-expound niya sa maraming aspeto. Sabi niya sa 2 Corinthians 9 verse 6 that the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Okay, so nandito yung principle na kung bakit nagagawa ng mga tao yung giving beyond their means, yung kindness, okay, sa lahat ng mga tao at sa lahat ng pagkakataon. Okay, so yung isang principle dito is tungkol sa planting. Okay, na kapag nagpe-plant ka ng madami, aani ka ng madami. Plant ka ng kaunti, aani ka ng kaunti. Hindi lamang sila nawawalan, but they are planting. At merong balik sa kanila yun. Tapos sabi niya sa 2 Corinthians 9 verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Each one must give. 'Di ba? Merong responsibility to act ang lahat. Hindi lamang yung mayroon, kundi bawat isa. Lahat ay dapat magbigay. Sabi niya na meron man siya o wala siya. Katulad nung nangyari sa mga taga Macedonia, 'di ba? Each one must give. Hindi exempted yung kahit sino kapag merong need. Kinakailangan niyang pagdesisyonan sa sarili niya. Okay? Not reluctantly, hindi napipigilan o hindi rin dahil napipilitan dahil sa pangangailangan. Kasi sabi niya, parang reminder, God loves a cheerful giver. 'Di ba? Minamahal ni God. So, why each one must give? Because God loves a cheerful giver. Pero, ano yung kalagayan ng mga magbibigay? Nagdidesisyon siya sa sarili niya to give. Hindi siya napipilitan at hindi dahil sa pangangailangan lang. Okay? Pero nagre-respond siya dun sa kung ano yung
ikinatutuwa ng Panginoon. Saan natutuwa yung Panginoon? Ano yung kanyang ikinalulugod? Yung mapagbigay. Generous na tao. Generous na nature. And God is able to make all grace abound to you. And if you are like this, if you are rich in the grace of God and then you are dispensing of these graces, rich, mayaman sa mga kaloob ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon at sa mga paglalaan ng Panginoon, and then you are willing, okay, as you are able to dispense, magbigay, mag-share itong mga biyayang ito. Sabi niya, God will make all grace abound to you. Mas lalo niyang dadamihan, dadagdagan, di ba? Gagawin niyang masagana pa yung mga biyaya sa iyo. Bakit? Upang magkaroon ka ng kapunuan ng lahat ng mga bagay sa lahat ng panahon. Bakit niya gagawing mag-abound yung grace, lahat ng grace sa iyo, o gifts sa iyo, o lahat ng mga pangangailangan, lahat ng mga resources? Kasi sabi niya, upang sa lahat ng mga bagay ay puno ka sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Hindi lamang para sa sarili mo, you may abound in every good work, upang managana ka naman, dumami naman sa iyo, sa buhay mo, ang maraming mga mabubuting gawa. Bakit? Ano ang mabubuting gawa? Kasi ikaw ay magdi-dispense, magbibigay ka. Ikaw ay gagawing channel ng Panginoon. At inihalin tulad niyo ito sa binhi. Na habang ikaw ay dumadami, habang ikaw ay nagkakaroon, habang ikaw ay mayroon, and you are willing with a generous heart, without compulsion, and hindi ka reluctant, ikaw ay nagsusow ng seed, hindi ka mawawalan kundi aani ka ng madami. Yun yung sinasabi niya. Ito yung palaging ginagamit ng mga preachers, obviously, tungkol sa tithing, etc. But this is not about tithing. Diba? This is about generous giving, at may malayo silang pagkakaiba. Okay? Kasi hindi ito 10%. Mas sigit pa. Hindi lang ito minsan, isang linggo, isang buwan, kundi habang may kalagayan, you are sowing because that is your nature. Okay? Because you give yourself to the Lord and the Lord fills you o filled you with Himself. So may power of the insignificant na pwede nating gawin. Di ba? Yung ating giving sa kalagayan, halimbawa, katulad nung mga Korinto dito at ng mga Macedonians. Okay? Sila ay nagbigay sa kalagayan ng mga saints sa Jerusalem because of their affliction. Sa Galatians 6 verse 2, sabi niyo ulit dito, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Magdalahan kayo ng mga pasanin at inyong isagawa o ganapin ang kautusan ni Kristo. Merong utos si Jesus. Diba? Hindi lamang ito tungkol sa faith lang. Maniwala ka lang na wala kang gagawin. No. There is a law of Christ that we have to fulfill if we are Christians. Okay, actually, yung mga sisimulan natin na hakbang para matanggap yung kanyang salvation ay mga utos niya yun. Repentance, baptism, be born of water and of the Spirit. Ito yung mga utos ng Panginoong Jesus. Pero dito, habang sila ay Christians at habang sila ay part ng family of God, sabi niya, bear one another's burdens. Meron tayong ganitong responsibility, duty-bound tayo to bear one another's burdens. Ano ang ibibear nating burden dito? Verse 1, sabi niya, if anyone is caught in any transgression, kapag nagkasala yung sino man, okay, at hindi natin pwedeng sabihin na hindi na tayo magkakamali kahit kailan. Pero if anyone is caught in any transgression, hindi lang yung malalaki, kahit malalaki at maliliit. Ano ang gagawin nating mga hindi nakakagawa ng mali? Restore him. You who are spiritual should restore him. Mayroong responsibility sa atin na ini-expect. Diba? Yung restoration of the transgressor, yun yung burden that we have to carry for our brothers and sisters. Okay? Sa verse 2 kanina. Kasi ito yung kanyang context. Okay? If anyone is caught in any transgression, duty-bound tayo to bear their burdens. At ano yung burden na ito? Yung makita natin yung restoration nila.
okay, sa kanilang spirituality in spirit of gentleness. At ingatan din natin yung ating mga sarili not to be tempted sa isang banda. Pero kapag meron din tayong ganoon, duty bound din yung iba sa church na i-take yung responsibility to restore us sa blessing, sa salvation natin, may paliwanag kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung dapat nilang ginagawa kapag sila ay nakukot sa sin, okay, yung mga kapatid natin. Kasi merong restoration. Kung may restoration yung mga unsaved at unbelievers at unchurched, di lalong-lalo yung mga saved believers at nasa church. Di ba? Kung nangyayari sa kanila ito. At sabi niya, it is the law of Christ to bear this burden with our brothers. Okay? At eventually, yun yung context ng buong chapter na ito, chapter 6 ng Galatians. Sa verse 7, sabi niya, do not be deceived. God is not mocked. Hindi maluloko yung God. Hindi siya pwedeng i-deceived. Okay? For whatever one sows, that will he also reap. Biglang napunta ulit tayo sa agriculture, sa sowing and reaping. Diba? Ano yung ibig sabihin nito? Ano yung isusow natin at ano yung i-reap natin? Okay? Bear in mind na ang chapter ay nagsimula doon sa if anyone is in transgression, restore him if you are spiritual. Diba? And so fulfill the law of Christ. You are carrying the burden of others. Diba? Yun yung sinasabi niya kanina. So, itong sowing at reaping na ito is doing the same. If we are helping others to be saved, okay, we are sowing. Okay? At anuman yung ating itinanim, aanihin natin yon. Either tayo din ay gagawan ng ganoon, tutulungan din tayo, susuportahan din tayo in our time of needs, at meron ding mga tao na nagagawa nun sa atin. We will reap what we sow. Diba? Sabi niya sa verse 8, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one, sabi niya, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So meron dalawang uri dito ng nagtatanim, sa laman at sa spirit. Kanina nag-umpisa yung chapter sa isang taong nagtransgressor at sa isang taong restorer. Sino yung transgressor? Nagkasala siya. He is sowing to his own flesh. Sino yung restorer? Siya yung spiritual, 'di ba? Na kinakailangang mag-restore dun sa kanyang kapatid. He is sowing also, but he is sowing to the spirit. Siya ay nagtatanim sa espiritu. At kapag ikaw ay nagtatanim sa espiritu, you are restoring people, you are saving people, you are telling people how to be saved. Sinasabi mo sa kanila kung paano sila matanggal sa kasalanan. 'Di ba? You are sowing to the spirit. And then, sabi niya, you will reap eternal life. Because you are helping those who are sowing to their flesh. At siyempre, magre-reap yun ng corruption o kasiraan. Diba? At eventually, kapag sila naman ay sumunod at na-restore, then nandun na rin sila sa position to help the others with their burdens, with their transgression, at they can sow to the Spirit and reap eternal life. Verse 9 to 10, sabi niya, let us not grow weary of doing good. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sowing to the Spirit, di ba? Helping others be saved. For in due season, we will reap. Dahil tayo din ay sa takdang panahon ay mag-aani. Kung hindi tayo gi-give up, susuko. Kasi may mga ganitong calling tayo eh. Sabi niya, bear one another's burden. Hindi lang mga pastors at leaders at ministers yung kaya dapat na masabihan yung mga tao how to go back to salvation, makonvert sila ulit sa faith, bumalik sila sa blessing, bumalik sila sa daan. Kundi ito ay ministry ng bawat isa sa atin. And if we do this consistently, we are doing good. And if we do not give up, we will reap, sabi niya. Kung di tayo susuko, tayo ay mag-aani. So sabi niya, as we have opportunity, let us do good to everyone. Ibig sabihin, let us tell everyone how to get out of sin. Kung paano sila tumigil dyan at ma-restore sila sa
sa kanilang dapat kalagyan, salvation. Sa lahat, sabi niya, pero especially to those who are of the household of God. Lalong-lalo na sa mga household of faith, nasa simbahan, kung sakali. Diba? We have to tell them of this salvation, restore them to God. Mayroong power of insignificant. Kasi madaling gawin yun eh. Diba? Kaya lang ang problema, nagagawa ba natin? Nagkakaroon ba tayo ng ganitong awareness sa mga kapatid natin? Nagkakaroon ba tayo ng ganitong consciousness na ito ay needful na gawin, 'di ba? Na yung ating yung ating need, yung ating pangangailangan ng forgiveness, yung ating pangangailangan ng grace ay pangangailangan din ng ibang mga tao. Kasi sa anumang transgression, kinakailangan nilang ma-restore para maliit lang na bagay but very significant, very powerful, 'di ba? Yung kapangyarihan na ito mo at ako sa isang banda. Maraming mga kwentong ganito na nakasulat sa Biblia. Okay? Yung parang powerful, yung insignificant move, powerful yung insignificant na share o kaya naman na deed ng isang tao katulad ng the giving of the mite of the widow, okay, doon sa temple. Nagbibigay sila ng hindi lang 10% kundi mas higit pa sana yung mga mayayaman, pero itong widow, sila nagbibigay yung mayayaman ng 10% lang, pero itong widow nagbigay siya ng lahat ng meron siya. At natuwa si God sa kanya, si Jesus sa kanya. Yung bata na nagbigay at willing na mag-forgo ng kanyang 5 loaves and 2 fishes, di ba? Na eventually nagpakain ng at least 5,000 na mga lalaki. At may naiwan from these 5 loaves and 2 fishes na 12 na baskets. At yun yung masyadong telling yung kwento. Kasi sa palagay mo nawalan ka, pero sa totoo lang, nakinabang ka ng mas madami. Yun yung gustong i-impress ni Lord sa atin. Pero whatever is insignificant, basta i-offer natin sa Panginoon, basta ito ay eksakto sa pangangailangan o sa kalagayan, di ba? Katulad ng staff ni Moses, of all things, di ba? Pero kung mababasa mo yung Exodus kung gaano kadaming powerful na mga manifestations na ginawa ni Lord, signs and wonders sa pamamagitan ng kanyang staff, kakaiba. 'Di ba? Yan yung naging snake at kinain yung snake, kinain niya yung snakes ng mga magicians ni Pero at eventually yun yung humampas sa bato, humampas sa tubig at nagkaroon ng himala. The 5 stones of David na pumatay kay Goliath yung isa doon. Kasi sa kwento, meron pa palang 4 siyang mga kapatid na eventually ay pinatay din ni David, 'di ba? Sila ayon sa Old Testament. So, mga insignificant things, mga insignificant na mga tao. Pero sila ay nadala sa isang kalagayan and they flourish and they shine, brightening that dark side ng mundo, ng kalagayan, ng buhay ng mga tao. Merong power yung magagawa mo. Hindi tayo pwedeng i-isolate at i-box nitong kalagayan na ito. We can still do something powerful. Parang hindi sa paningin natin at sa paningin ng madami, pero dun sa tao, ito ay magiging powerful. Zechariah 4 verse 10, sabi niya, "For whoever has despised the day of small things," sino ang magbabaliwala sa araw ng mga maliliit na mga bagay, "shall rejoice and shall see the plumb line in the hand of Zerubbabel. These 7 are the eyes of the Lord which reigns from through the whole earth." Okay, so sabi niya, sino ang magbabaliwala ng araw ng maliliit na mga bagay? Nandito yung pagtatayo ulit ng temple from Babylon. Wasak yung temple dahil sa Babylonia. Nagsibalik yung mga Hudyo upang itayo ulit ito. Kaya lang may mga nakatira na doon sa lugar na yon ng Judea, sa Jerusalem, at pinipigilan sila. At eventually kahit yung ibang mga opisyalis doon, hindi lang yung mga taong pangkaraniwan, mga Arabs at iba pa. At pero sabi ni Zechariah, parang maliit lang kami compared sa inyo, pero kayo na magbabaliwala nung mga maliliit na pwede naming gawin, isang araw magre-rejoice kayo. Okay? Yung seven eyes dyan ay patungkol sa
sa Spirit ni God. So, doing the best you can with what you have is good enough. Hindi siya yung kinakailangan kang mag-ipon ng madami, kinakailangan ko munang magkaroon ng resources na sobra-sobra. No, whatever you have. 'Di ba? Sa Matthew 25, sa dulo ng Matthew 25, merong isang parable doon at ang mga tao ay nagulat sila kasi nilabel sila ni Lord na sheep or goat eh. Because doon sa deed na ginawa nila na very insignificant to the point na nakaligtaan nga nila yun eh. Kailan namin ginawa yan? Sabi nila. Nagpakain, nagpainom, nagbigay ng damit, bumisita sa mga may sakit. Kailan? Kailan namin ginawa yan? Okay? This is not doing because you have more than enough, but because you have enough. And then you care. Nag-show ka ng kindness. Diba? Sabi ni Sikaraya dito, who are you, O great mountain? Yung kalaban nila dito, yung opposer nila dito, yung opposition. Before Zerubbabel, you shall become a plain. Diba? Mapapatag ka. Ibig sabihin, insignificant ka kahit napakalaki mo. He shall bring forward the top stone. Ilalagay niya yung pinaka cornerstone sa taas. Amid shouts of grace, grace to it. Because of grace. Diba? Because of the goodness of God. Loving kindness of God. Because of God, He shall bring forward the top stone. Ibig sabihin, may tatayo namin yung temple at may lalagay na namin yung panulukang bato sa itaas. Okay? Then he said to me, verse 6, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit. Magagawa namin ito because of the 7 eyes of the Lord. Yung sinasabi niya kanina, by the Spirit, not by might, but by nor by power of man o sa amin, but by the Spirit of the Lord. Ito yung gagawa upang may tayo namin yung temple. Okay? May lay namin yung foundation. Sabi niya sa verse 9, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. Diba? Nilagay niya yung patibayan, yung foundation of this house, of this temple. His hands also completed. At matatapos niya yan. Bakit? Kasi babase siya, hindi sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kakayahan, kundi sa Espiritu ng Panginoon. Sa biyaya ng Diyos. Doon siya, palaging yun yung kanyang inaasahan, palaging yun yung kanyang nire-remind niya sa sarili niya. That's why he's shouting grace, grace. Kasi kinakailangan niyang i-remind sa sarili niya yun. Okay? So, from the foundation to the top stone, mula dun sa patibayan hanggang sa matapos yung tuktok nun, ay grace at by His Spirit yung gagawa. Ito yung araw ng mga maliliit, sabi niya, ng mga bagay. Maliliit yung kaya namin gawin, pero kapag nagsama-sama kami, we can build a temple for God. Interesting. Kasi we are also building the temple of God. We are also preaching and witnessing to people about the salvation of God and the good news of God. At lahat ng mga ito nasasali ay magiging temple of the Lord eventually. Diba? Si Jesus Christ yung foundation, no other foundation is laid. Nakarapat-dapat kundi siya, pero siya din yung cornerstone na kapag nasave na yung pinakahuli, darating na siya. At siya yung cornerstone. Okay? At yun yung ating hinihintay, yung panghuli. Katulad ng sinabi niya sa Matthew 16 verse 19, I will give you the keys of the kingdom. Maliliit lang yung key. Pero ano yung kaya niyang gawin? Kaya niyang buksan yung isang kingdom. Kaya niyang buksan yung isang vault. Kaya niyang buksan yung isang gate. Di ba? Ng isang building. I will give you the keys. Pero ito namang keys na ito is of the kingdom of heaven. Diba? And whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. This is the gospel of the kingdom of God. Kasi yung gospel, pag narinig nila at sinunod nila, they will enter the kingdom of God. Diba sabi ni Jesus Christ sa John 3, truly, truly I say to you, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, yun yung key. Diba? Yun yung ating ipipreach. They must be born again in water and of the Spirit to enter the kingdom of God. Pero yung unang sinabihan nito, yung unang binigyan ng key na ito upang ipangaral nila is the apostle or the apostles. At sinabi niya yon, bibigyan kita ng key.
Okay? Pero ano ang context nito? Bakit niya sinabihan na bibigyan kita ng key? Bibigyan kita ng karapatan at tungkulin na magpapasok ng mga tao sa kingdom ko. Bakit? Kasi sa verse 16, verse 14-15, tinatanong ni Lord sila pagkatapos nilang mangaral. Ano ang reaksyon ng mga tao? Sino ako sa palagay nila? At marami silang mga hula. Ikaw ay si Jeremiah, ikaw ay propeta, etc. So sa verse 15, sabi niya sa kanila, kayo naman, sino ako sa palagay niyo sa mga apostles? Simon Peter replied, diba? Tumugon si Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. At sabi ni Jesus Christ, yung sinabi mong yon, nako, blessed ka Simon. Kasi hindi laman at dugo, hindi tao yung nag-reveal sa iyo niyan, but my Father who is in heaven. It is spiritually revealed to you. Kasi hindi pa nila kilala na ganoon si Jesus Christ nung unang panahon. Na siya si Christ, yung Messiah, yung God na magiging Savior ng world. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan as a lamb. Diba? So sabi niya, blessed are you. Okay? At dahil sa sinabi niya, sa reply niya na ito, sabi ni Jesus Christ sa verse 18, I tell you, Peter, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, magtatayo ako ng simbahan. Ang pagtatayon ko ay itong bato na ito. Okay, ano yung bato? Obviously, yung bato ay si Christ, ang bato ay yung God, kasi siya yung rock of salvation sa Old Testament, si Jesus Christ yung bato or yung kanyang mga salita. Diba? Katulad ng sinabi niya sa Matthew chapter 7, na may nagtayo na tao na dalawa, nagtayo sa batuhan, nagtayo sa buhangin. At yung nagtayo sa bato, dumating yung bagyo, hindi bumagsak yung kanyang bahay kasi siya yung nakikinig at sumusunod ng salita. Si Peter ay meron siyang sinabi na parang wala lang. You are the Christ, the Son of the living God. Peter replied. At maaari siyang maging bato ng church na itinatayo ni Lord. Yung kumpiyansa ng mga tao tungkol kay Jesus Christ. Yung kanilang faith na si Jesus ay Christ, na siya yung Savior. At dahil siya yung Savior, siya yung King. At dahil siya yung King, kung pag nasa side ka niya, winner ka sa isang banda. At kailangan ni Lord ng mga ganong profession, ng mga ganong mga paninindigan. Naninindigan sila sa pagiging Kristo niya sa buhay nila at sa kaligtasan nila. On this rock, and that is the rock. Hindi lamang si Jesus Christ, kundi yung ating paningin kay Jesus at kung paano natin siya tinuturing. Di ba? Yun yung nagbibuild ng kanyang simbahan. Hindi lamang siya, kundi yung mga tao na punong-puno ng kumpiyansa sa kanya. Okay? At ito yung mga hindi na mapagtatagumpayan ng hell o kamatayan eventually. Sila yung mga nagbibuild ng simbahan. Di ba? Parang wala lang. Di ba? Na malaman natin na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. Yung paraan niya yung tangi at nararapat na dapat natin gawin para paniwalaan at gawin para maligtas tayo. Pero yun yung parang gagawing matibay, ginagawang matibay nito yung simbahan. Na kahit insignificant tayo, okay, tayo yung strength ng simbahan. Hindi lamang dahil nakatayo tayo kay Jesus, kundi tayo ay nakadepende sa kanyang kalakasan, sa kanyang pagiging Kristo at Diyos, Messiah sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Paul, okay, for I consider your calling, brothers, yung ating pagkatawag. Bakit niya tayo tinawag? Kasi mayroon bang something sa atin? So sabi niya, not many of you were wise according to worldly standards. According to worldly standards, bakit kayo tinawag ni Lord? Kasi sabi niya, not many of you were wise, not many of you were powerful, not many of you were of noble birth. Diba? Bakit kayo tinawag ni God? Kasi sa worldly standards, bagsak kayo eh. Yung resume ninyo hindi papasa. Okay? Yung CV ninyo hindi tatanggapin. Okay? Kasi hindi kayo wise, hindi kayo powerful, hindi kayo anak ng mga sikat o kaya naman ng mga mahaharlika, sabi niya. Yan yung pagkatawag ninyo. Hindi kayo nakahilera kasama sa mga yun. But God chose what is foolish in this world.
At sinasabi nila foolish kasi magsasaka, kasi karpintero, kasi uh, mangingisda. But God chose what is foolish in the world. Bakit niya pinipili yung mga mangmang? Bakit niya pinipili yung mga mahihina? Nakatulad ko at katulad mo. Kasi sabi niya, to shame the wise, to shame the strong. Kasi hindi to ayon sa resume natin kung bakit niya tayo magagamit. Hindi dahil sa kung ano yung karamihan ng meron tayo o kalakihan ng meron tayo o kaya naman kalaliman ng ano natin ng kaalaman natin. Okay? Upang sa pamamagitan natin mamangha sila kung gaano ka strong at wise yung God na ito. Kaya nga siya yung ating didependehan. We preach Christ crucified. Di ba? Yun yung basis ng ating pangangaral at ng ating kumpiyansa. Dahil pinako si Jesus Christ. Siya yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Gagawin niya tayong bago. Gagawin niya tayong qualified. Di ba? Kasi siya ay na-disqualified. Kasi sinuot niya yung ating disqualification upang yung mga disqualified will be qualified. A stumbling block to Jews, fully to Gentiles or to the Greeks. Bakit stumbling block to the Jews? Kasi hindi naman naniniwala sila na yung God magkakatawang tao tapos mamamatay. Hindi mangyayari yun. Fully sa Gentiles kasi yung God nila hindi rin namamatay. Ang God ng mga Greeks at ng mga Romans, gods and goddesses nila, hindi yun mako-crucify at sa sacrifice para sa tao, kundi yung mga tao yung nagsasacrifice sa kanila. But to those who are called, Christ crucified. To the Jews, stumbling block. To the Gentiles, foolishness. But to those who are called, consider your calling, brothers. Diba sabi niya kanina. So tayo na pinili. Hindi tayo yung wisest, hindi tayo yung strongest. Pero tayong pinili. Okay? Dahil sa foolishness at pagiging stumbling block ng mensahe nating Christ crucified, yun yung basis ng salvation. Okay? Tayong mga pinili, Christ o yung crucified Christ is the power and the wisdom of God. Kasi yung tinatawag nila na Kristo na siyang tagapagligtas natin, hindi naman dapat mamatay yung Diyos, hindi naman dapat maghirap yung Diyos, hindi naman dapat mag-sacrifice yung God. Dahil sa sakripisyo niya na tinatawag nilang weakness ni God, napaka-weak niya kasi mamamatay yung God eh. Unwise kasi bakit niya ililigtas yung kanyang bayan sa pamamagitan ng sarili niyang kamatayan? Unwise siya. Pero dito sa kanyang weakness at pagiging unwise sa palagay ng mga Jews at mga Greeks, yun yung ating salvation. Habang siya ay pinapahirapan, tumatawa sila. Diba? Wagging their heads. Kasi sinasabi nila, anong uring salvation ito at Savior yan? Hindi sila makapaniwala. Na yung kahinaan na yun yung pinaka-powerful ng God. Kasi doon niya dinadala yung lahat ng kasalanan, yung lahat ng guilt, yung lahat ng karumihan, yung lahat ng kasamaan, yung lahat ng sakit, kirot, lahat ng suffering ng sangkatauhan. Bakit? For the foolishness of God, very insignificant, okay, is wiser than man. The weakness of God, very insignificant God, dahil may weakness siya. Very insignificant God kasi may foolishness siya. Pero yun yung kanyang wisest at strongest than the wisest of all men in the world and the strongest of all men in the world. Kasi yung kamatayan ni Jesus Christ, hindi yun yung paraan nila. Kasi yung kamatayan ni Jesus Christ, sa palagay nila, hindi makakapagligtas. Pero yun yung way of God, the wisdom of God. At yun yung strongest of God. Kasi dun niya kinaya yung kasalanan ng buong sanglibutan. Merong power of the insignificant. Meron kang magagawa. Nasasalamin natin yun sa ginawa ni Jesus Christ sa atin, sa ginawa ng God sa atin. For God so loved the world, He gave, He shared. He showed Himself to be kind. Nagkaroon ng hitsura ang mercy. Diba? Nagkatawang tao ang pag-ibig. Dumugo ang mercy at pag-ibig at kindness ng God. Hindi lang siya pumikit dahil mayroong evil. Hindi lang siya tumingin sa kaliwa dahil nasa kanan yung evil. Hindi niya binaliwala yung kaya niyang gawin sa panahon ng pangangailangan. Sabi ni Edmund Burke, pero sabi nila hindi ito galing kay Edmund Burke. Okay, isa siyang philosopher at
politician, okay, ng 1700s, kasi ayaw niya na yung mga British ay kanilang ginigera yung mga Americans, okay, nung 1700s. So sabi niya, evil triumphs when good men do nothing. Bakit nagta-triumph yung evil? Bakit magpapatuloy yung masama? Kasi pagkikibit balikat, hindi papansinin, babaliwalain lang ng mga taong mabubuti. Pwedeng mabuti yung isang tao, marangal siya, wala siyang inaaway, wala siyang inaagrabyado. Pero kapag nasa kanyang kapangyarihan at poder, yung mag-dispense ng good at hindi niya ginawa, hindi lamang nagtatriumph yung evil, yung tao na yun ay nagiging evil na rin. Kasi pinababayaan niya na maglipana ang evil. Eventually, yung kanyang goodness ay hindi na matatawag na good. Kasi siya ay nagkukonsinti ng evil sa paligid niya. Evil triumphs when good men do nothing. Eventually, when good men do nothing amid evil, in the presence of evil, good men become evil as well. Pero mas matindi yung kanilang evil kasi hindi nila napapansin at hindi nila nare-recognize. We have a world to save. Kasi yun yung ating kalagayan as Christians. Amid nitong status na kalagayan natin in quarantine dahil sa danger of being infected and eventually infect others as well. At pwede nating sabihin na wala akong magagawa kasi look at the evil outside. Pero we can do something. Kasi nandito yung isang world at humanity in desperate need of Savior and salvation. And healing as well. Diba? At meron tayong magagawa kasi meron tayong seed. The word of the kingdom of God. May nagagawa yung the likes of the Angel Luxins at yung iba pang mga tao sa paligid natin, and we admire them. We will do this not because of admiration. We will do this not because of compulsion. We will do this not because God will strike us with his lightning or send us to hell. We will do this because we are good. We are good. We can share some of that goodness to them. We can share forgiveness because we are forgiven. We can share the way of salvation because we have known we are in the way of salvation. Meron tayong power kahit na sa palagay natin because of our situation now, health crisis, economic crisis, we are very insignificant. Start sowing and reap. Start sowing and God will be joyful and happy with what we are doing. Ipinakita na ni Jesus Christ yun. Kahit na walang pumansin, kahit na walang nakinig. Diba? At eventually, sa kanyang kamatayan pa, eventually yung nangyari sa kanya. Pero maraming mga tao yung nakalag. Okay? Nakalag sa kanilang conformity with the majority. At yung ilan, sila ay napalaya. Hindi lamang to praise Him and worship Him, but because they are saved. Meron tayong karapatan na malaman yung katotohanan. Pero pag nalaman natin, it can free us if we obey the truth. It can free us and save us if we obey the truth. Jesus Christ will save us if we obey Him, not just to believe Him. In repentance, hindi lang in faith. In baptism, hindi lamang in faith. In receiving life in the Holy Spirit, hindi lamang in faith. Diba? Meron tayong ganito na kalagayan na lahat ay nagko-conform sa madami, lahat ay nagpa-follow sa madami, na para bang ang God's will is the majority's will. No, God's will, lalong-lalo na sa salvation, is in the Bible. At meron tayong ganun access dito, Christians, brothers and sisters. And we can dispense of the goodness of God to save the evil of this world and humanity. Lord God, nagpapasalamat kami sa iyong mensahe ng kaligtasan sa amin. Pero hindi lang lamang kami binigyan mo ng ganitong kaligtasan, subalit iyong binigyan kami ng responsibility to dispense of your loving kindness, of your mercy, of your grace, of your salvation.
to make known the Savior and to make known the good news of salvation to the unsaved, to the unbelievers, sa mga hindi pa kasali sa spiritual church na itinatayo mo. Maraming salamat, Panginoon, sa privilege, hindi lamang na makatanggap, kundi na maging isa sa mga tinawag mong responsible, Lord God, na maghasik, magtanim, and therefore, magre-reap eventually. Ganon din yung aming mga good works, Lord God, because you have prepared for us good works, Lord, upang gawin, i-accomplish habang kami ay saved. Gawin mo kami, Lord God, na makaramdam ng inequality, ng injustice. Gawan mo kami makaramdam ng need ng iba upang kami, Panginoon, ay mag-respond ayon sa grace mo. Maraming salamat kung may mga kaibigan kami, Panginoon, na nandito. Tulungan mo yung faith nila upang itulak sila sa obedience to receive your salvation. In Jesus' mighty name. Amen.